Ready na kayo? O sige, bago po, yung may mga iba po tayong activities, go ahead and check our Lighthouse page para po sa mga upcoming activities natin, especially this month. Last Sunday po, we started our series on Lighthouse culture. So, noong nakaraang linggo po, pinag-usapan natin yung pagiging liwanag. Tayo po ay tinawag na lighthouse. Okay, hindi po yun aksidente kung ba't ang ating simbahan ay tinawag po na lighthouse. And bilang mga lighthouse po, bilang mga liwanag, we are commanded by God to make our light shine. That's what we learned from our passage last Sunday. So, ito po ay isang bagay, ito po ay isang katawagan na ninanais ng Panginoong Diyos na atin pong isapamuhay. At tayo po dito sa ating simbahan, yan po ang ninanais natin na makamit o ninanais po natin na mangyari. Hindi po natin ito na peperpekto, pero we are trying our very best to be a light into this world, especially in the communities that we are reaching out. So right now po, meron tayong 4 na communities na inaabot. We have here in Bayanan, 1 in Maliksi, another 1 in San Nicolas, and the newest part ng atin pong zoning activity ay yung pong Zone 4 o yung Mambog, kung saan po nanggaling si Nanay Edith at si Tatay Edgar. And not to mention all the other activities na meron po tayo. Yan po ay isang bagay na pinangangatawanan natin bilang isang simbahan, bilang liwanag ng mundong ito. At yan po ay isa sa mga katangian na nagde-define sa atin bilang isang simbahan. But today and in the coming Sundays, pag-uusapan pa po natin ang ilan sa mga marka ng ating simbahan. We will talk about our culture. We will talk about things that define us. Things that make us unique bilang pong isang simbahan. When we talk about culture, di na po natin dapat lumayo pa. We can talk about our country. Ang Pilipinas po ay mayaman when it comes to our culture. Agree po ba kayo doon? Our culture is probably one of the biggest factors that make us different from other countries. Kung titingnan po natin, pag-aaralan natin maigi yung ating pagiging Pilipino, makikita po natin, mapapansin po natin yung pagkakaiba na meron po tayo sa ibang bansa. Here are some of the Filipino culture that defines us and makes us a unique nation and lovely people. I got this from the internet, sabi po dyan, ito yung mga katangian na nagpapahiwalay sa atin. Sabi dyan, Filipinos are very resilient. Tama po ba ito? Tamaan na ng bagyo, tamaan na ng unos, tamaan na ng kahit ano. Kayang-kaya pa rin natin ngumiti. Kayang-kaya pa rin po natin bumangon. Filipinos are very religious. Kahit saan ka mapadpad sa ating bansa, makikita mo po ang tatak ng pagiging relihiyoso ng mga Pilipino. Filipinos are very respectful. Pinag-uusapan po namin ito kagabi ng aking asawa. We were watching this TV series. At kita po doon, sabi ko, yung character doon, we can easily identify with these people. Bakit po? Because our culture is really very respectful. Filipinos are helpful. We help one another. We value traditions and culture. Filipinos also love to party. Tama ba yon? Hindi natatapos ang party. Sa ladies po, maniwala kayo sa hindi, weekly po may birthday celebration. Filipinos have the longest Christmas celebration ever. January pa lang. May mga kapitbahay po kami, may Christmas light na. Hindi na po nila tinanggal yung Christmas light nila. Ready na sila for December. Filipinos, we celebrate Christmas. We love Christmas and we have the longest Christmas celebration ever. Ito po, marka din po ito ng Lighthouse. Filipinos love to eat. Bawal magutom ang Pilipino. Kahit na anong pwedeng makain, kakainin po natin. Also, Filipinos love to sing. And Filipinos love art and architecture.
These are characteristics, actually some of the characteristics and practices that make our country and our people unique. These are very evident wherever we go in our country. Actually, kahit pumunta tayo sa ibang bansa na merong Filipino community, ramdam na ramdam mo ang kulturang Pilipino. These are our marks. They make us Filipinos. In the same way, our church also has its own characteristics, our own practices that make us unique. We have our own set of values, culture, and beliefs that we uphold and we develop. And bilang pong mga miyembro ng Lighthouse, at ilan po sa atin dito yung mga bago na nagnanais po na yakapin ang simbahang ito bilang kanilang simbahan din, it is very important that we learn and we keep and apply these characteristics, ito pong kultura na ito, if we are to be part of Lighthouse. We will look into them one by one and we will see how our culture is actually directly taken from the Bible. Pero bago po tayo pumunta doon, let's first define what culture means. Sabi po, culture, sabi dyan, every local church manifests a particular culture, a set of core values and convictions that characterizes its people. This is the environment within which people grow and thrive. Ito daw po yung nagde-describe doon sa mga tao na napapabilang po doon sa institution o sa simbahan na yon. Another definition, sabi po dyan, church culture is developed over time and must be lived out. It must be guarded and must be propagated so that it can be passed on to succeeding generations. This is the reason why I preach about our culture every year, kung mapapansin nyo po. I go through the same series every single year. Why? Because it's very important that we pass our culture from one generation to another. And another thing, kada taon po meron nadadagdag sa ating pamilya. May mga bagong miyembro po na nadadagdag sa pamilya ng Lighthouse. So, it's important for us to be reminded or to be taught, ano ba ang kulturang Lighthouse? At yung kahalagahan ng pagpasa ng kulturang ito mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Robert Dugan, sabi niya po, sa kanya pong sinulat, he gave a very good definition of the word culture or the idea of culture. He said, what is culture? It is the ways of thinking, living, and behaving that define a people and underlie its achievements. It is a nation's collective mind, its sense of right and wrong, the way it perceives reality, and its definition of self. Culture is the morals and habits a mother strives to instill in her children. It is the obligation we acknowledge towards our neighbors, our community, and our government. It is the workers' dedication to craftsmanship and the owner's acceptance of the responsibilities of stewardship. It is the standards we set and enforce for ourselves and for others. Our definitions of duty, honor, and character. It is our collective conscience. Bakit po natin pinag-uusapan ang kultura? Bukod po sa nais nating maunawaan ng maigi ang kultura ng ating simbahan, nais ko rin pong iparating sa bawat isa na napaka-importante ng kultura sa ating mga buhay. Sa mga pamilya po na narito, ano po ang uri ng kultura na inyo pong niyayakap sa inyong mga kanya-kanyang pamilya? Culture does not only exist in organizations or in a nation or in institutions like ours. Tulad ng isang simbahan, ang kultura din po ay napaka-importante, lalong-lalo na sa mga kanya-kanya nating pamilya. Bilang mga haligi ng tahanan, yung mga kalalakihan po na narito. Bilang leader ng iyong pamilya, you have a very important role to play in setting the culture in your family.
Sa atin po nakadepende kung anong kultura ang ating maipapasa sa ating mga anak at magiging apo. Ganon din po bilang mga miyembro ng simbahang ito, we have that obligation to guard and protect our culture. So ano nga po ba ang kultura ng Lighthouse? Ano po yung DNA ng ating simbahan? We have at least 3. First, a culture of healthy spirituality. Secondly, a culture of life-giving relationship. And finally, a culture of dynamic ministry. This Sunday, we will talk about the first one, the culture of healthy spirituality. Maaari po ba kayong tumayo? Would you please stand up with me as we read our passage for today? And open your Bibles sa Colossians chapter 2. We will just read 2 verses today. That's verses 6 and 7. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Sabi po dyan, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Once again, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Thank you, O God, for this wonderful day. Thank you for bringing us in this place of worship. Salamat, Panginoon, sa inyong banal na presensya. Salamat po sa pagkilos ninyo sa aming kalagitnaan. Sa puntong pong ito, Panginoon, we ask, O God, na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan. At hayaan niyo, Lord God, as we now listen to the preaching of your word, hayaan niyo, Lord God, na masalo namin ang nais ninyong iparating. Baguhin ang mga bagay na dapat baguhin at ipagpatuloy yung mga bagay na nais po ninyong aming paglaguin. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. At hayaan niyo po na tanging salita niyo lamang ang siyang maihayag at tanging pangalan niyo lamang po ang siyang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. These particular verses that we just read ay napaka-importanting paalala po para sa bawat isa sa atin. Sinabi dyan ni Pablo na ngayon na tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay, ngayon na nananahan na si Kristo sa atin, now that Christ dwells in us. Anong sabi dyan ni Pablo? Importante po na tayo ay magpatuloy. It's important for us to continue to live our lives in Him. Patuloy po tayong magpakalalim, rooted and built up in Him, strengthened in our faith as we were taught. At tayo po ay patuloy na mag-umapaw sa pasasalamat sa grasya ng Panginoon na atin pong naranasan at patuloy po nating nararanasan. So the command was very clear. The reminder was very clear. We were encouraged to continue. Alam niyo po mga kapatid, yung pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon ay simula lamang po ng ating pananampalataya o relasyon sa ating Panginoong Diyos. It's just the beginning. Having that healthy spirituality begins when we accept Jesus in our lives. Yung kultura po na ating pag-uusapan sa umagang ito, yung healthy spirituality, yan po ay nagsisimula sa punto na tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. When you accept Jesus in your life, that begins your journey of having that healthy spirituality. But just like what I said, ito po ay simula lamang. Hindi po natatapos doon ang ating buhay mananampalataya. Ba't ko po ito sinasabi? Dahil marami pong beses na ito nangyari. That some people, upon surrendering their lives to Christ, they stop there. They start to think na, since nasa buhay ko na si Kristo, okay na yon. Since ligtas na ako, hindi ko na kailangan magpatuloy pa. Now, there's a problem with that. Dahil tayo po ay hindi lamang tinawag para isuko ang ating mga buhay. Tayo po ay tinawag din para lumakad sa kabanalan.
Ibig sabihin po, kailangan natin magpatuloy, kailangan po natin isuko ang ating mga buhay, kailangan po natin panatilihing malusog ang ating pananampalataya. Tulad po sa teksto na ating binasa, Paul encouraged the people of Colossae to continue living their lives in Christ. Hindi po pwede na ikaw ay kumakalas sa ating Panginoong Diyos. Huwag kang maging parang bulalo. Alam niyo yung bulalo? Pag yung bulalo, pinakulaw mo ng pinakulaw, na nangyayari doon sa laman, kumakalas doon sa buto. Hindi po pwede ganun ang maging attitude ng mga Kristiyano. Tayo po habang tumatagal sa Panginoong Hesus, dapat mas lalo po tayong kumakapit. Mas lalo po tayong nagpapakatatag. The encouragement that the Apostle Paul gave to the people of Colossae is the same encouragement that I want to communicate to all of you today. Let's continue to live our lives in total surrender to our God. Let's continue walking in holiness and obedience to our God. Dito po sa atin sa Lighthouse, we give so much importance sa bagay po na ito. That's why pinaiting po natin, pinalakas po natin yung ating discipleship program. Because we want to make sure that everyone, not being perfect, pero lahat po tayo ay lumalakad at nagpapatuloy sa buhay na nais ng Panginoong Diyos na atin pong isapamuhay. Mga kapatid, we must be diligent and consistent in our walk with our God. We must walk faithfully and consistently with our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po ang inyong katabi, sikuhin mo ng konti, sabi mo, kapatid, be consistent. Only through our diligence, our faithfulness and consistency, we can develop and maintain healthy spirituality. Now, what does healthy spirituality mean? Yan po ang malaking tanong. Ano ba ang kahulugan ng pagkakaroon ng isang malusog na spiritualidad? Unang-una po, to have a healthy spirituality means to believe that Jesus is the only way to the Father. Ang pagkakaroon po ng isang malusog na spiritualidad, ang pagkakaroon ng isang matatag na pananampalataya ay nangangahulugan ng paniniwala na walang ibang kaparaanan para tayo po ay mapalapit sa ating Ama kundi sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesus. Marami pong katuruan na nagsasabi na pwede tayong pumili ng ating daan na tatahakin. Anyway, magkikita-kita rin naman tayo sa finals. Iisang bundok lang naman yung ating inaakyat at yung bundok na yun ay iisa lang naman yung tuktok. So wherever you pass through, whatever path you take, it will still lead you on top. Yan po ay maling katuruan, mga kapatid. Malinaw po na sinabi ng Biblia, walang ibang daan papunta sa Ama kundi ang Panginoong Hesus lamang. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. He was very clear about that. Wala pong ibang daan papunta sa ating Ama kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya pag may narinig po kayong katuruan na nagsasabi na pwede kayo makapunta sa langit sa pamamagitan po ng tao na iyon o ng ibang Diyos-Diyosa na meron po sila, yun po ay isang malaking kasinungalingan. Dahil malinaw na malinaw po na sinasabi sa Biblia na tanging si Kristo lamang ang siyang daan papunta sa ating Ama. Papunta sa buhay na walang hanggan. Our spirituality begins, revolves, and ends with our Lord Jesus Christ. Ang atin pong mga buhay, ang atin pong spiritualidad, mga kapatid, ito po ay umiikot lamang sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung wala ang Panginoong Hesus sa sentro ng ating mga buhay, doon po nagkakaroon ng malaking problema.
nagkakaroon po ng dysfunction ang ating mga buhay. Bakit po? Kasi the only one that holds our lives together is not present. So if we want a life that is truly life, then we need to stick with Jesus. Our spirituality begins, revolves, and ends with our Lord Jesus Christ. Hebrews 12:1-2 says, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Ano pong sabi dyan? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ano po ang sinabi ng sumulat ng Hebreo? Ang Panginoong Hesus daw po, siya ang author at siya ang finisher ng ating pananampalataya. Kaya yun po ang aking sinasabi, Jesus, our spirituality begins, revolves, and ends with our Lord Jesus Christ. Wala na pong additional pa, mga kapatid. Si Kristo lamang po. Amen? Pangalawa, to have a healthy spirituality means to submit to Jesus completely. One thing po yung pagtanggap natin o yung pagkaunawa natin ng ating spiritualidad ay umikot lamang sa Panginoong Hesus. It's another thing to realize and to put into practice yung katotohanan po na sinasabi ng Biblia na dapat po tayong magpasakop sa ating Panginoong Diyos. The Bible does not, hindi po ito nagkukulang ng mga paalala sa atin. Punong-puno po ito ng paalala na importante para sa isang tagasunod ng ating Panginoong Diyos ang sumusunod sa kanyang kautusan. At pag sinabi po natin dapat sumusunod, nangangahulugan po ito na dapat bawat kautusan ng Panginoong Diyos ay ating sinusunod, ay ating ginagawa. Lagi ko pong sinasabi, hindi po tayo pwedeng maging choosy sa mga commands na atin pong sinusunod. Pag nagbasa ka ng Bible, pag maganda yung command, pag kaya mong sundin, amen ka ng amen. May luha pang pumapatak. Grabe ka talaga, Lord. Napakabuti mo talaga sa buhay ko. Kapag ka medyo tinatamaan ka na sa sinasabi ng Biblia at hindi mo feel yung kautusan na yung nababasa, sinasarado mo na yung Bible mo. Mag-Facebook ka na lang. We cannot be choosy when it comes to the commands that we obey. Sabi po ng Deuteronomy 11 verse 1, very clear, love the Lord your God and keep His requirements, His decrees, His laws, and His commands. Ano po sabi dyan? Always. Sa lahat ng pagkakataon. Importante po na sinusunod natin ang ating Panginoong Diyos. Remember this. Delayed obedience is disobedience. Half-hearted obedience is still disobedience. So, mga kapatid, if you wish to obey Jesus, if you wish to obey God, then obey immediately and completely. Di ba sa mga kabataan ngayon, usong-uso yung linyang, wait lang. Pag inutusan ng magulang, ano sasabihin? May mga magulang sumasagot mas kabisado ng mga magulang yung linyahan ng kanilang mga anak. Anak, pwede bang magwalis ka? Ano sasabihin? Wait lang. Anak, pwede bang bumili ka na ganito? Ano sasabihin? Wait lang. Pero alam niyo po ang katotohanan, lahat po tayo, ganun ang attitude natin when it comes to our God. May mga command na pinagagawa ang Panginoon sa atin. Ano sagot natin? Lord, wait lang. Sandali lang, Lord. Busy pa ako sa buhay ko.
Sandali lang, Lord, marami pa akong gustong i-accomplish. Sandali lang, Lord, nag-i-enjoy pa ako. Wait lang po, Panginoon. Pag ready na ako, saka po ako susunod sa inyo. Si kuya ng katabi, sabihin mo, kapatid, hindi ikaw yon. Delayed obedience is disobedience. Ito pong mas malupit. Half-hearted obedience is still disobedience. Susunod ka na nga lang, magreklamo ka pa. Susunod ka na nga lang, magmamaktol ka pa. Susunod ka na lang, ang dami mong pang tanong. Susunod ka na lang, ang dami mong pang kondisyon. Lord, susunod po ako pag may nakita po akong pulang lobo sa labas mamaya. No, if we want to obey God, we must obey immediately and completely. No reservations, no questions, no hesitations. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, kapatid, sumunod ka lang. Obedience to Jesus is an everyday choice. Ang pagsunod po sa ating Panginoong Hesus ay isang bagay na dapat po nating araw-araw piliin. Hindi po pwede na every other day lang tayong sumusunod sa Lord. Hindi po pwedeng tuwing weekends lang tayo susunod sa Lord. Bakit? Kasi merong zoning. Kasi merong activities. Kasi merong Sunday service. Tapos pagbalik ng Lunes hanggang Biyernes, ano pong gagawin natin? Naka-off na naman po yung ating obedience. Hindi po pwedeng gano'n ang ating pairalin, mga kapatid. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay isang araw-araw na commitment. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, araw-araw. Amen ba, mga kapatid? Pangatlo, to have a healthy spirituality means to acknowledge that the Bible is the only guide for our belief, behavior, and choices. Ang pagkakaroon po ng isang malusog na spiritualidad, ang pagkakaroon ng isang matatag at malalim na pananampalataya, ay nakaangkla doon sa ating understanding or acknowledgement na ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ito po ang hawak-hawak ko, yan pong mga hawak-hawak ninyo, is the only guide for our belief, behavior, and choices. Kaya nga, yan po sinabi ko kanina, ang kultura po ng Lighthouse ay nakadepende po sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hindi po tayo gumagawa ng kahit na anong bagay na hindi consistent sa kung anong sinasabi ng Biblia. Wala po tayong itinituro dito sa harapan. At kung yun po ay mangyari man, please call us out. We want to make sure that the things we teach here in front ay mga katuruan po na nanggagaling sa Biblia. We have to be consistent when it comes to our behavior. Kapag ka po may mga gray area sa ating pag-uugali, sa ating mga kinikilos, ano po ang ating ginagawa? We always run to the Word of God. And we look at the Word of God. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating kinikilos? Kapatid, ito po ang punto. Kapag ka hindi ka sigurado dun sa bagay na iyong gagawin, malamang sa malamang may mali dun sa bagay na iyon. Kasi in the first place, hindi mo siya katatawaging gray area kung alam mong walang mali doon sa bagay na iyon. But then again, para lang makasigurado po tayo, always go to the Bible. Check natin kung ano ba sinasabi ng Biblia. Then once we read kung ano po yung punto ng Biblia patungkol sa ating sitwasyon, wag na po tayong magbingi-bingihan. Wag na po tayong magbulag-bulagan. Gawin po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Piliin po natin na sundin ang sinasabi ng Biblia. Dahil yan po ay para sa ating kapakanan. Naalala niyo po, yung dapat sana na panandalian lamang na journey ng mga Israelites doon sa wilderness ay umabot po ng 40 taon. Bakit po?
Because they failed to keep the commands of God. When we fail to keep what the Word of God is saying, yung dapat na panandali ang season ng ating buhay, ano pong nangyayari? Tumatagal. We stay long in that season. We stay long in that wilderness. Why? Hindi dahil sa pinagtitripan tayo ng ating Panginoong Diyos. Malamang sa malamang, hindi ka marunong makinig. Malamang sa malamang, hindi mo kinukonsider ng maigi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyong sitwasyon. Tingnan po ang katabi, sabihin mo, kapatid, hindi talaga ikaw yan. Sabi mo, naniniwala ako na hindi talaga ikaw yan. 2 Timothy 3:16 and 17, sabi po dyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that, napaganda po na sinabi rito, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Gusto po ba natin na maging successful sa ating mga ginagawa? Nais po ba natin na maging maayos ang takbo ng ating buhay? Then we must do this. We must use the Word of God para po itama, isaayos ang ating mga sarili. Hindi po uubra na ang pagbabasihan po natin ay yung mga kaparaanan ng mga taong nauna sa atin. Hindi po uubra na yung horoscope ang tinitingnan natin. Pag bukas mo lang horoscope, huwag kang lalabas dahil uulan. Huwag ka lang tumuloy kapag ka merong dumaan na itim na pusa sa iyong harapan. Mga kapatid, kung ipagkakatiwala po natin sa mga bituin at sa mga sinasabi ng kung sino mang eksperto ang ating po mga buhay, wala po talagang mangyayari. This is all the guide that we need in life. Everything we need to know about life is written in this book. This is the Word of God. Kailangan lamang po nating basahin, kailangan lamang po nating i-apply. Revelation 22:18-19. Sabi diyan, I testify to everyone who hears the words of prophecy in this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of this book of prophecy, God will take away his share in the tree of life and in his holy city, which are described in the book. So mga kapatid, yun nga po, walang dagdag bawas dyan. Huwag po nating i-twist. Yun po minsan ginagawa natin. Tayo mga Kristiyano, we are sometimes very good theologians. Pero minsan, taliwas yung ating pagiging theologian. Ang ginagawa po natin, ini-interpret po natin ang salita ng Diyos based sa ating preference. Tinutwist natin yung sinasabi ng Biblia just so it would fit yung atin pong mga gustong mangyari sa ating mga buhay. May kilala po kayong ganon? Yung gagawa ng kalokohan tapos pupunta sa Bible, but sinasabi naman ng Bible ganito. Sinasabi naman ng Bible, give generously. Hindi naman sinasabi ng Bible na give your tithes. Yung tithing sa Old Testament lang yun. Sa New Testament, wala lang ganon. Sabi ng Bible sa New Testament, give generously. But I've been longing to talk about this and finally I have the chance. Salamat po, Banal na Espiritu. Alam niyo po, when the Bible defines generosity, alam niyo po ang ibig sabihin nun? Alam niyo po ang ibig sabihin nun? The believers during that time when Paul wrote yung pagiging generous, ito po ang konsepto nila ng generosity. They would sell everything they have and give it to the church. Ngayon, mamili tayo. 10% or yung generosity na konteksto ng Biblia? 10% o yung 90%? Kasi ganun po ang ginagawa natin. I have heard this from so many people. Just so they can avoid giving their tithes. Ang sasabihin nila, hindi naman sinasabi ng Biblia, sa Old Testament lang yan. We are now living in the new age. In the new covenant, the covenant of grace. O sige kapatid, kung naniniwala ka dyan, benta mo lahat ng meron ka, bigay mo sa church. Kasi yun yung sinasabi ng new covenant.
That's my point, mga kapatid. Just so mag-fit in sa ating sitwasyon o sa ating preference o sa ating pinaniniwalaan o sa katigasan ng ating ulo, yung salita ng Diyos, we would twist the Word of God. We would try to find loopholes in the Bible. Nang sa gayon, ma-defend natin yung ating mga pinaniniwalaan. Pero alam niyo po, ito ang katotohanan. The Word of God will not contradict itself. Kung ano man po yung loophole na iyong nakita sa Biblia, malamang sa malamang hindi mo kasi binasa yung kabuuan ng Biblia. Kasi kung babasahin natin ang Biblia talaga at aalamin natin ang gusto kung ano sinasabi nito, makikita natin ay wala palang loophole. Ako pala ang may loophole. Do not interpret the Word of God just so it would fit your preferences or just so you can defend yourself from, sa kamalian na iyong ginagawa. The Bible is our final authority in everything. Hindi po si pastor, hindi po anumang katuruan. The Bible is the final authority in everything. It is the Word of God. And it is our only source of guidance as to how we must live our lives. Wala na pong iba, mga kapatid, ang salita lamang po ng Diyos ang ating dapat na maging gabay. Amen po ba, mga kapatid? Konti na lang yung nag-amen Parang dumudugo pa ang puso ng iba sa atin, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Okay, sige. Pang-apat, to have a healthy spirituality means to believe in the manifestation of the Holy Spirit and the use of the gifts in an orderly manner. Napaganda po niyan. Unang-una, paniwalaan po natin hanggang sa punto po na ito ay kumikilos ang banal na Espiritu. That is opposed to what other people would teach. Many people would say that the Holy Spirit is no longer distributing gifts to the church. That's a lie. Because very clear po, sinasabi, yan ang ginagawa ng banal na Espiritu. That's His job description. He continues to shower the people of God with different gifts. But the manifestation is highly dependent on Him. Siya po ang nagsasabi sa kung papaanong kaparaanan at sa kung kailan niya ipapamalas ang kanya pong kapangyarihan. Sabi po ng 1 Corinthians 12, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Therefore, sabi po dyan, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. Then 1 Corinthians 14, sabi po rito, that's 14:39 to 40. Dinugtong sa verse 40 po ng 1 Corinthians 14. But everything should be done in a fitting and an orderly way. Two things. The Holy Spirit decides when and how to give His gifts to His people. Ang Holy Spirit po ang magsasabi nun. We can ask. Wala lang pong masama sa pananalangin. We can ask God, Lord, bigyan niyo po ako ng ganitong gift. Bigyan niyo po ako ng ganitong kakayanan. But at the end of the day, ang banal na Espiritu po ang magsasabi kung ano ang gift para sa'yo. Because He knows better than we do. Alam ng Lord kung anong kailangan natin at yung alam na yun ng Panginoon ay alam niya na magagamit po natin para sa Kanyang kapurihan. Another thing is that we must use our gifts in an orderly manner. Hindi po natin pwede na ito ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon tapos iba yung gusto mong gawin sa buhay. Yung drummer ka pero gusto mong kumanta. Ang problema, tunog drums yung boses mo. So talagang bagay kang maging drummer. Minsan, di ba, nananalangin na may mga ganun pong pagkakataon, especially when the Holy Spirit comes pouring out His power. But, nananalangin ang lahat, ikaw gusto mong magpapansin kung ano nung ginalagsisirko ka dyan sa hig para makuha yung atensyon ng ibang tao. Yan po ang sinasabi ni Pablo, we must use our gifts in an orderly manner.
Hindi po pwede habang nagpipreach dito si pastor, ikaw nagpipreach ka rin sa upuan mo. Gets ko kapatid, kung may gift ka sa pagpipreach, kailangan mo ng pulpito. Pero kapag linggo, isa lang po yung pulpito. At isa lang po yung magpipreach. So kapag ikaw yung nakaupo, ang trabaho mo ay makinig. Kapag ka nagkakantahan, gusto mo rin maging worship leader. So kapag Sunday, pupunta ka ng church, may sarili kang line-up. So yung kinakanta ng Levites dito, iba sa kinakanta mo. May sarili ka talagang line-up. Ibang-iba yung kinakanta mo. May areglo ka pa. Gets namin kapatid na gifted ka. Pero we have to use our gifts in an orderly manner. The Holy Spirit reveals Himself and manifests in ways that He desires. We cannot dictate the Holy Spirit. We cannot tell Him when and how to operate. Tayo po ay nakadepende lamang sa kung paano gustong kumilos ng banal na Espiritu. Pero ito po ang isang kasiguraduhan. Lahat po tayo ay pinagkalooban ng kaloob ng banal na Espiritu. We have our own gifts. Kung hindi mo pa nadidiscover, huwag kang magulumihana, huwag kang malungkot kapatid. Sure ako na may gift ka. Sabi nga po, Pastor Albert would always say this, everyone has at least one, but no one has none. When it comes to the gifts of the Holy Spirit, lahat po tayo ay merong at least isang kaloob ng banal na Espiritu. May isang talento, may isang regalo na ipinagkaloob po sa atin. Wala pong mabubokya. Wala pong zero. Si Iman, nagulat ako, ang galing-galing pala kumanta. Napanood ko yung kanyang throwback sa Facebook. Grabe kong mahalop. Lahat po tayo ay may mga giftings. Kaya nga po tulad sinabi ko, hindi natin pwedeng ipilit yung gift na wala tayo kasi meron tayo. Everyone has at least one, but no one has none. Amen? Panglima, to have a healthy spirituality means to have harmony. Sabihin nyo nga po, harmony. To have harmony among our relationship with God, our relationship with our family, our career, and our ministry. Dapat po merong harmony. Sabi po ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. Kita niyo po yung panalangin ni Juan sa mga mananampalataya. Hindi lamang po sa isang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganun po ang katotohanan sa ating mga buhay, mga kapatid. Kailangan po matutunan natin na magkaroon ng harmony sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Hindi po uubra, mga kapatid, na tayo po ay magaling lamang sa loob ng simbahan. Tapos, may problema tayo when it comes to our relationship with our family, with our relatives. Hindi po pwede, mga kapatid, na magaling tayo when it comes to ministry. Talaga namang taon-taon ikaw yung ina-awardan ng MVP. Sa simbahan dahil ikaw talaga yung pinakamagaling na servant sa loob ng church. Pero pagdating sa school, pagdating sa trabaho, palagi ka nangungulelat. Hindi po pwedeng ganoon, mga kapatid. Kailangan makita po natin yung harmony sa iba't ibang aspeto na ito ng ating mga buhay. Because we have to display the greatness and the excellence of God not only inside the church, but more importantly, sa labas po ng 4 na wall ng simbahan na ito, sa loob ng ating tahanan, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating pong mga eskwelahan, sa ating pong komunidad kung saan po tayo napapabilang. This one is a picture of a cog. Ito po. Yung mga yan, yung mga pyesa po na iyan. A cog is a wheel or bar with a series of projections on its edge, which transfers motions by engaging with projections on another wheel or bar. So kapag ang isang piraso po na ito ay nagsimulang umikot, ano po mangyayari? Lahat po ng iyan ay magsisimula din pong umikot. Dugtong-dugtong sila. Yung movement ng isa will result to the movement
of the other cogs. This can also be applied in our lives. Our lives can be said to have made with different cogs. That when working well together, it brings us a kind of life that we all desire. However, tulad po ng sinabi ko sa atin noong nakaraan, we cannot compartmentalize our lives. Ang katotohanan po niyan, mga kapatid, meron lamang pong isang napaka-importanting pyesa sa ating mga buhay. Na kapag yung pyesa po na iyon ay nag-work ng maayos, kapag yung pyesa po na iyon ay ating naalagaan, yung ibang bahagi po ng ating buhay ay magiging healthy rin po. And that important piece is our relationship with our God. If our relationship with God is healthy, if our spirituality is healthy, then our relationship with our family will be healthy as well. Yung ating career ay magiging maayos din po, at yung ating ministry would also reflect the quality of spirituality that we have. Again, when our relationship with God is healthy, when our spirituality is healthy, then we can also expect other areas of our lives to be healthy. Take note, ang sinabi ko po, healthy. Hindi perfect. Hindi trouble-free. Healthy. It would be, our lives will always have difficulty. Our lives will always have challenges. But when our relationship with God is going well, yung iba pong mga aspeto ng ating mga buhay ay magiging maayos din po. Kaya ang tanong po sa ating mga kapatid, kumusta ang relasyon mo sa Panginoong Diyos? Our problems with our family can be traced back sa ating pong relasyon sa ating Panginoong Diyos. In the surface, pwede po nating ipakita na okay yung ating relasyon sa ating Panginoon. Lalo na kung lagi ka nakikita sa simbahan. Lalo na kung very active ka sa ministry. It could portray, yung idea na healthy ang spirituality mo. Pero sa katotohanan po, maraming tao ang very active sa ministry, pero hindi naman po talaga healthy ang spirituality. Sikuyin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, hindi talaga ikaw yun. So, how's your relationship with God? How's your spirituality? Ikaw ba ay may malusog na spiritualidad, kapatid? Ikaw ba ay may maayos at matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos? So again, to have healthy spirituality means first to believe that Jesus is the only way to the Father. It also means to submit to Jesus completely. It also means to acknowledge that the Bible is the only guide for our belief, behavior, and choices. It also means to believe in the manifestation of the Holy Spirit and use of the gifts in an orderly manner. And finally, it means to have that should be harmony. To have harmony among our relationship with God, family, career, and ministry. Now that we already know what healthy spirituality looks like, let me now tell you very quickly how we can keep our spirituality healthy. Unang-una po, we can do that by reading our Bible every day. Tayo po sa simbahan ay meron tayong tinatawag na Bible reading plan. Okay? Ginagawa po natin ito because we want to develop that practice or yung ating, yung kagustuhan sa ating, ma-develop yung ating hunger para po sa salita ng Diyos. Just make sure na when you read your Bible, hindi ka nagmamadali just so you can check a box. Okay, you have to make sure that you really read and meditate and understand kung ano po ang inyong binabasa. Pangalawa, we need to pray regularly. Ang ating pong pagbabasa ng Biblia is best paired with prayer. Pangatlo, gamitin mo po ang inyong gifts para sa kapurihan ng ating Panginoon. I'm sure all of us, meron po tayong kaloob galing sa Panginoong Diyos. Gamitin po natin ito para sa Kanyang kapurihan. Pangapat po, piliin nating sumunod sa ating Panginoong Diyos araw-araw. Gawin po natin yung Kanyang pinag-uutos.
isuko po natin sa Kanya ang ating kalooban at hayaan po natin na ang kalooban niya ang siyang masunod sa ating mga buhay. Panglima, attend church every Sunday. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, attending church should not be an option for us. Hindi po natin dapat pinaprioritize ang ibang bagay bago po ang ating pagpunta sa simbahan. The Bible teaches us that we need to keep our fellowship together. We need to meet constantly, regularly. That's why I encourage yung mga kapatid. Minsan kasi may mga dahilan, may gagawin po kasi, maglalaba po kasi ako, hindi ako makakapagsimba. Kapatid, hindi po tatakbo yung labada. Pag uwi mo ng bahay, maniwala ka kapatid, pag nag-church ka, pag uwi mo ng bahay, andun pa rin yung labada mo. Magagawa mo pa rin siya pagkatapos mo magsimba. Pastor, meron kasi akong bibisitahin. Pwede mo yan bisitahin kapatid pagkatapos mo magsimba. Always prioritize being at church every Sunday. Ito po, kami mag-asawa, may mga pagkakataon na pumupunta po kami sa ibang lugar, minsan tumatama ng linggo. Pero this has been our practice. We make it a point na maghahanap po kami ng simbahan kung saan man po kami naroon and be there, be present. It doesn't have to be here at Lighthouse. Kung saan po kayo dadali ng Panginoon, kung talagang importante, unahin nyo po na dumaan sa isang simbahan. Spend time, kapatid, 2 hours. 2 hours of your time. Spend it sa simbahan. Next, we need to stay in the fellowship of our fellow believers. Ang panlalamig po ay kadalasang nangyayari kapag tayo po ay hindi na sumisipot sa mga gathering o mga pagtitipon-tipon. Kapag tayo po ay nagsimulang lumayo sa gathering ng mga mananampalataya, doon po nagsisimulang mamatay yung baga, yung apoy sa ating puso. And finally, we need to maintain that harmony or balance among our relationship with God, with family, ministry, and career. Dr. Jack Hayford wrote a very, very, very beautiful song. Ang title po nun ay Majesty. But he also gave a very powerful statement. Ang sabi niya po dyan, the Greek word for fullness, yung ganap, sabi nga yung buhay na ganap. The Greek word for fullness is pleroma. And then he said, so instead of seeking to become charismatic, we should all seek to be pleromatic or full of the Spirit and let the Holy Spirit determine how He wishes to manifest in our lives. Mga kapatid, to be spiritually healthy means to be full of the Spirit. Yung puno ka lagi ng banal na Espiritu. We need to be pleromatic all the time. Paul reminds us to be consistently filled with the Holy Spirit. So ang tanong mga kapatid, are you pleromatic or problematic? Are you full of the Spirit or you're struggling with your relationship with God? Are you walking in the ways of God or you're walking in your sinful ways? We need to be pleromatic. We need to be full of the Holy Spirit. We need to be healthy spiritually. So to be healthy spiritually means to walk with God consistently. We're gonna sing this song and then we're gonna pray. But allow me to leave this question to you. Can you honestly say, now, you don't have to tell this to your neighbor, just between you and the Lord. Can you honestly say you have healthy spirituality? Masasabi mo ba kapatid na matatag at malalim at malusog ang iyong spiritualidad? Do you walk consistently with God? Do you have all the traits na atin pong minention kanina? Mga kapatid, bilang kabahagi ng simbahang ito, it's very important for us. I'm not saying this because I've already figured this out. Kahit ako po, I diligently work on these things every single day. There will be times that I would slip up.
Pero hindi po tayo nagpapatalo doon dahil patuloy po tayo na dapat na mamuhay ng naayos sa kagustuhan ng Panginoon. Kailangan po nating panatilihing malusog ang ating spiritualidad. So again, do you have healthy spirituality? Can we all stand up as we sing this song? My devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. My all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, and Christ is enough for me, and Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Let it be our declaration. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Declare it. I have decided to follow Jesus, no turning back. Say that again. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me, and Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I
Can we all close our eyes and bow our head? I said at the beginning of this sermon that healthy spirituality begins with our Lord Jesus Christ. Kung tayo po ay magkakaroon ng isang malusog na spiritualidad, kailangan po nating magsimula sa pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Now, kapatid, kung ito po ay ang inyong unang pagkakataon na mapadpad dito po sa Lighthouse, at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, pero ikaw ay nagnanais na isuko ang iyong buhay sa Panginoong Jesus, I want to lead you to a simple prayer. Ito pong panalangin na ito ay panalangin lamang po ng paghingi ng kapatawaran at pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Kung ikaw yung kapatid at nais mong sumunod sa panalangin ito, nais mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, pwede mo bang ilagay ang iyong kamay sa iyong puso? And repeat this prayer after me. Banggitin mo ng malakas, kapatid, para marinig ng iyong sariling tenga. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo sa oras na ito. Nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at kailangan ko po ang paglilinis na galing sa inyo. Panginoong Jesus, isinusuko ko po ang aking buhay at tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at aking tagapagligtas. Banal na Espiritu, ako po'y samahan ninyo, gabayan ninyo mula sa araw na ito at sa mga araw pa na darating sa aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Now I want to make another challenge for some of the people here. Kung ikaw, kapatid, ay nagsastruggle, if you are to be completely honest with our God right now, and you would acknowledge that you are indeed struggling, ikaw ay nagsastruggle sa iyong buhay mananampalataya. But today, you want to make that commitment to have a healthy spirituality. Nais mo magkaroon ng isang malusog, matatag at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Pagod ka na sa pagiging nominal Christian. Pagod ka na sa pagsisimba tapos uuwi ka tapos wala rin nangyayari. And you wanna make that commitment to really live a life that is pleasing to our God. If you are that person, while all eyes are closed and all heads bowed down, kung ikaw yung kapatid, would you please raise your hand? Would you please raise your hand? I see that hand. 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 And those of you who raise your hand, mga kapatid, just take that step of faith. Come here to the altar so that your leaders and your pastors can pray for you and pray with you. Kung nagtaas ka ng kamay, kapatid, huwag kang mahiya. Just come here in front so that we can pray for you. The altar is now open. Lapit lang po kayo rito sa harapan sa mga nagtaas po ng kamay. As the worship team continues to sing for us, just come here in front. Huwag po tayo mahiya. Tayo lang naman po ito. We just want to pray for you and pray with you. Pastors and leaders that are here, would you please now come and pray for our brothers and sisters? Those of you who raise your hands, lapit lang po kayo rito sa harapan. Wala pong dapat ikahiya.
you, Lord. Thank you, Jesus. Can you grab the hand of the person next to you? Pwede mo hawakan ng kamay nung katabi mo, kapatid. Thank you, Jesus. Lord, as one community, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Praying, Lord God, and asking for your grace upon us. Lord God, hayaan niyo, Panginoon, yung aming pong kagustuhan na patuloy po na lumalim sa aming pong relasyon sa inyo. Yung aming pong kagustuhan na lumawak pa ang aming kaalaman patungkol po sa inyo at sa inyong salita. Ito po, Panginoong Diyos, ay mangyayari lamang kung kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Kung ang inyong grasya, Panginoong Diyos, ay inyong ibubuhos sa inyong mga anak. Lord, allow it, Lord God, this culture of healthy spirituality. Allow this, Lord God, to be really evident sa aming pong simbahan. More importantly, sa bawat individual, sa bawat kabahagi ng simbahang ito, Panginoon Diyos. Allow us, Lord, to have that longing, to have a deeper and more meaningful relationship with you. Lord God, that we will take our faith seriously. Lord God, that we will never be satisfied with just going to church. We will never be satisfied in just attending ministry. But Lord, we will have that longing, that hunger for your word, O God. That hunger for your presence in our lives, Lord. Yung kagustuhan, Panginoong Diyos, na gawin ang inyong pong kalooban sa aming buhay sa araw-araw. Hayaan nyo, Lord God, na ito po'y maipagkaloob sa inyong mga anak. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, hayaan niyo po na sa aming patuloy na paglalim, sa aming pong paglakad, ay patuloy din po kaming lumalago sa aming pong relasyon sa aming Panginoong Jesus. Father, right now, would you allow your grace to just pour upon your people in the name of Jesus. Allow your church, Lord God, to be healthy spiritually. Allow every believer in this place, oh God, to have that meaningful, deep, and strong relationship with our Lord Jesus Christ, oh God. Allow us, Lord, to continue to mature in our faith, Lord. Maging mas matatag sa gitna ng pagsubok na aming kinakaharap. Mas maging matatag sa gitna ng temptation na binabato sa amin ng kalaban. Hayaan niyo, Panginoon, as one community, we will be an encouragement to our fellow believer, to our brothers and sisters. Lord, kami po ay patuloy na mag-aalab, not only for ourselves, but more importantly for the people around us. So that, Panginoon, sila din po ay ma-inspire, ma-encourage na magpatuloy din, Panginoon, sa kanilang paglakad, sa kanila pong pagsunod sa aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming tinanggap. Dalangin namin, Panginoon, na ito po'y patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Continue to minister to us, O God. Continue to remind us with this message all throughout the week, O God. At hayaan niyo, Panginoon, na ito po'y hindi lamang manatili sa aming mga isipan. Kami din po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kagustuhan na gawin kung ano man po ang sinasabi ng iyong salita, na sundin ano man po ang inihingi ng mensahe na ito, Panginoon, para po sa kapurihan ng iyong pangalan. Sa inyo lamang, Panginoong Diyos, ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo.